Mainit, creamy, kumukulong sabaw. Sa amoy pa lang, lasap na ang sarap. Ito talaga ang comfort food ko, ramen. At itong na-discover kong ramen, hindi ito instant, ha? At hindi rin ito matagal iluto. Alam niyo ba kung saan galing to? Sa freezer! Ito ang ramen na hindi minadali. Hindi instant, pero mabilis matikman ang sarap. Frozen ramen na kunting init-init lang, busog agad-agad. Anytime! Uy! May craving ba sa ramen na ready to heat and serve? Perfect ang produktong ito na isang negosyante mula Pasig. Ang mga hot and trending na frozen ramen, bunga raw ng pagkainip ni Christian at kanyang asawa nang umuwi sila mula Australia. Yung wife ko kasi pumalik kami rito sa Philippines, wala siya masyadong ginagawa. Kasi chef siya eh. Hindi ka naman pwede mag-work ng remotely na chef. Ginagawa lang namin sa bahay, nag-invite kami ng friends. Kapag may mga gatherings, nagluluto kami ng ramen. Para ma-preserve ang sarap at di rin paulit-ulit ang pagluluto, freezing ang solusyon. Kaya namin finreeze yung product namin kasi para ma-prolong yung shelf life eh. Tsaka nakita ko kasi yung opportunity ng online. Nung pagdating namin sa online, mas madali siyang i-deliver, mas madaling i-benta. At yun nga, ibinenta na nila. Dalagang 5,000 piso, pinasok nila ang pagbenta ng frozen ramen. Nag-start po kasi kami ng ramen dahil yun yung pinakamalapit sa flavor ng Filipino. Familiar naman yung mga Filipino ngayon sa mga ramen kasi dahil marami na nagpupunta ng Japan, ng overseas. Yun yung naging starting namin. Metikuloso ang paggawa ng frozen ramen. Lahat ng flavor namin, lahat ng product namin, ginagawa namin from scratch. Kung ano yung traditional method o yung process ng paggawa ng ramen, similar din para mapaprolong din yung shelf life at saka yung quality niya, hindi mag-degrade. Ang broth o sabaw na kanilang gamit, pinapakuluan ng hanggang 8 oras. Pagkatapos po namin pakuluan ng 8 hours yung aming broth, dito po namin siya tinatransfer sa molder. Tapos i-freeze namin siya ng 5 to 6 hours para maging ganito. Ang iba mga sangkap, half-cook na. Para pagka nireheat mo siya, ready na rin, ready to eat. Kapag ready na ang mga sangkap, time to assemble! Para sa butter corn miso flavor, unang ipapatong ang noodles. Sunod ang narutomaki na isang uri ng fish cake, onion leeks, corn kernels, gyoza at butter. Para sa creamy tonkatsu, meron itong mushroom at chasu o pork belly. Muli ito ilalagay sa freezer. Ang reason po kung bakit namin sineseparate yung broth at saka yung components para sa presentation. Hindi siya lubog yung noodles sa broth. Kapag fully frozen na ang ramen, pwede na itong i-vacuum seal para mapanatili ang sarap nito. Kung dati ay 30 piraso lang ng ramen kada araw ang kanilang nagagawa, ngayon ay umaabot na ng 170 piraso. Ito ang ramen na hindi minadali. Hindi instant pero mabilis matikman ang sarap. Frozen ramen na kunting init-init lang, busog agad-agad. Anytime! Uy! Hello, Christian! Hi! So ito pala ang talk of the town, na frozen ramen. Ako sa mga mahilig sa ramen, di ba pumupunta pa kayo ng Japan para tumikim nito. Ito ho, order 199 lang po. All flavors. All flavors. Ano bestseller dito? Ang bestseller po namin yung creamy tonkotsu. With sa pork. creamy tonkotsu po, meron po kaming pork. Ang gamit po namin pork broth. Tapos din po meron po kaming fresh noodles, mushroom, fish cake, at saka yung leeks. Oo, tapos ito yung pinaka-noodles. Tapos sa ilalim niya yung Sa ilalim niya po yung broth. Kita mo naman sa packaging pa lang, makikita mo na sariwa talaga yung mga ingredients niya. Wala ko nakita dito na processed. Vacuum sealed and frozen ramen. Mabenta rin daw ang kanilang garlic tonkatsu at ang butter corn miso. Titikman natin yung bestseller, creamy tonkatsu. Ilalagay lang sa pot ang buong frozen ramen at pakukuluan ng hanggang 6 na minuto sa medium heat. Gaano katagal ang shelf life nito? Ang shelf life po nito, umabot po siya ng 3 months as long as it's frozen.
Kanina nilagay namin, walang sabaw. Ay di ngayon, ito namin, lumulubog na siya sa sabaw. Haluin din ang ramen. Ayan, Malapit na po siya maluto. Gulay na yung, yung pork. I think okay na to, Christian, ano? Ipano natin, para hindi mapaso. Pero yung amoy pa lang mabango na. Alam mo na siya ay malasa. Kamusta, Ma'am Susan? Sarap! Para ka nasa Japanese restaurant. Pasado rin kaya ang noodles? Alam mo, fresh yung noodles. Hindi siya. Chewy po siya. Chewy. Hindi mo sasabihin mo parang na-overcook, hindi. Parang talagang bagong gawa. Thank you, Ma'am Susan. Yes! Thank you. Sarap! Meron po kaming produce supplier po sa mga local markets na nagbibigay sa amin ng fresh na ingredients. Sariwa ang meat niya. Talagang lasa siyang, parang nasa restaurant, sinerve sa'yo yung ramen na in-order mo. Ganun ang lasa niya. Hindi mo siya malalasahan na parang, frozen yan. Fresh talaga siyang tikman. Sa loob lang ng isang taon, malayo na ang narating ng frozen ramen ni Christian. May 3 distributor center na sila sa Metro Manila. Malaking bagay raw sa pag-asenso ng negosyo ang tamang pagpopromote ng produkto. Very important yung marketing. Kasi kahit nasa yung pinaka-best na flavor, pinaka-masarap na product, kung hindi mo marireach yung mga consumers, hindi rin nila matitikman. Kaya nag-put up kami ng full effort sa marketing. Dahil online naman siya, mag-build up ka ng strong online presence. Number 1 talaga yun. Kung yan yung pinaka-efficient, tsaka pinaka-practical nowadays. Kasi yun yung lahat na sa digital naman, lahat na sa phone, lahat na sa computers. Kaya yun yung pinaka-best way na hindi ka magkakos ng malaki. Napatunayan din ni Christian na hindi kailangan ng malaking puhunan para simulan ang pangarap na negosyo. Sa kanilang first year in operation, umabot na raw ang kanilang gross sales ng 6 na milyong piso. Para sa akin naman, big things comes from small beginnings. Nag-start kami sa 5,000 pesos, nag-start din kami ng maliit, tapos gradually, ni-improve namin. Niro-roll din namin sa business yung kinikita. Kaya lumalaki din ng lumalaki. Sa pagnenegosyo, walang instant success. Kahit nasimula na ang dream business, pwede pa rin maghinay-hinay at bumuelo para mga susunod na hakbang, masigurong panalo.